Salamat o Diyos sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, Lord, muli sa ating mga buhay. Pinapaniriwan namin, Panginoon, kung papaano, Panginoon, yung kami ginabayan at inaruga, Panginoon. Ay gayon din naman sa hapong ito, Lord God, sa pamamagitan ng proklamasyon ng aming Panginoong Hesukristo bilang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos, ang inihintay na tagapagligtas ng sanlibutan, ay siya nawang natapos na gawain doon sa krus ng Kalbaryo. At sa oras na ito, Panginoon, Lord God, we pray and we declare that Jesus is Lord over our lives. Amen. Oh God. And He is the King of Kings of our lives, and He is the Lord of Lords. And one day, Lord, lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi ay magsasabi na si Jesus ay Diyos magpakailan-kailan pa man. Amen. We just want to thank you, Lord, today. Lord God, as we tackle this up, Father God, this very important lesson, the topic wherein the triumphal entry of Jesus Christ into Jerusalem in proclamation, being the King of Kings and the Lord of Lords, Lord God. Salamat po. We bless you. We honor you this afternoon. And may we focus ourselves, panandalian, Panginoon, as we listen to your word, as we tackle deeper, Father God, yung pag-uusap po namin ito patungkol sa bahagi ng iyong mga kasulatan. We give you glory, God, and honor and praises. And this we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Tayo kung lahat ay makapagpunan. Praise God. Sermon title, our topic is Jesus' triumphal entry into Jerusalem. Yung triumphal is yung triumph. Ibig sabihin ng triumph sa mababaw na pananalita sa English is yung victory, yung katagumpayan, yung pagtatagumpay ng ating Panginoon sa pagpasok doon po sa Jerusalem. Praise God. We can find that in Matthew chapter 21, from verses 1 hanggang 11. Ganito po yung ating matutunghayan. Sabi po niya sa 21 from verse 1, nang malapit na sila sa Jerusalem, dumaan sila sa Bethphage, sa bundok ng mga olibo. Inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. Number 2 po, pakibasa ng malakas. Pumunta kayo sa susunod na nayon at makita ninyo kaagad doon ang isang babaeng asno na nakatali. Kasama ang kanyang anak, kalagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan iyon ng Panginoon at ibibigay niya agad ang mga iyon sa inyo. 4, pakibasa po. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta. Ipahayag ninyo, tignan mo ang iyong hari ay dumarating. Siya'y mapagpakumbaba. Masdan mo't siya'y nakasakay sa isang asno at sa isang bisiro na anak ng asno. 6. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang inutos ni Jesus. 7. Dinala nila kay Jesus ang asno at bisiro at isinamping sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. 9. Nagsisigawan ang mga taong nauna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, purihin ang anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. 10. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. And for the last verse, si Jesus ang propetang taga-Nazaret sa Galilea, sagot ng karamihan. Amen. Hallelujah. We can find as our key points here, people, we can see in the scenario where the preparation of Jesus into Jerusalem, in His triumphal entry, yung kanyang victory, yung pananagumpay ng ating Panginoon sa pagpasok niya sa Jerusalem bilang proklamasyon na siya ang haring hinihintay. At alam niyo po ba mga kapatid na ang istorya pong ito from Matthew 21 from verses 1 to 11 ay naipropesya ni Zacarias from Zacarias chapter 9 verse 9. Ganito po ang kanyang sinasabi. Okay. Hindi siya nasa. Okay. Ganito po yung sinasabi. Kung ano po ang pagkasabi po doon sa nauna ay gayon din po yung sinasabi sa Zechariah. Ano ho? Yung
pagpasok ng Diyos, doon po sa verse 9-10, nagsisigawan ng mga tao na una at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, ang sabi niya, purihin ang anak ni David, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. O Zion, ikaw ay magalak sapagkat ang iyong tagapagligtas ay narito na. Amen. Tayo ngayon na nag-enjoy doon sa benepisyo na ginawa ng ating Panginoon. What is our response to this? Ang magiging hari ng Sion, o Sion, magdiwang ka sa kagalakan, o Jerusalem. Ang sabi niya, ilakas mo ang awitan. Yung ating aplikasyon dito po sa versikulong ito, kaya nga with all due respect to all those singers and musicians sa ating pong iglesia, as long as ito po ay may control at hindi namumula sa atin yung ating mga emosyon, ay maaari po natin itong gawin dahil sinabi po ito sa Biblia. Ilakas mo ang awitan. Magkaingay tayong may kagalakan, lahat ng tinubos sa pamamagitan ng gawain tapos ng ating Panginoong Kristo ay magdiwang sa kagalakan. Pagkat dumarating na ang iyong hari na mapagtagumpay at mapagwagi, ang sabi niya, dumarating siyang may kapakumbabaan. Batang asno ang kanyang sinasakyan. Alexander the Great and all other the greats from the history. Ano po yung sasakyan nila? Kabayo. Kayo. With different colors. Those strength that has doon sa kabayo. But the Lord Jesus Christ, nung siya po ay pumasok sa Jerusalem, siya po ay nakasakay doon sa asno. Mga kapatid, at doon sa bisiro. Ibig sabihin ng bisiro is yung anak ng asno na maliit, na nandoon sa kanyang likuran. And what happened doon po sa pagpasok po niya, doon sa ikalawang key points natin, backward po. Number 2, symbolism of humility. Ang ating Panginoon bilang tagapagligtas, pumunta po siya hindi bilang, not as a conqueror king, hindi bilang isang mapagtagumpay na hari na kung saan sumasakop siya sa maraming bansa at maraming lugar. That in fact, at the time of Jesus, yung Israel, yung Jerusalem ay under the colony of the Roman Empire. But not as the king of the Roman Empire, but not as the emperor of the Roman Empire at that moment, but as a symbolism of his humility. Siya po bilang hari ng mga hari, ang nililigtas po ng ating Panginoon ay ang ating kaluluwa. That at that moment, even at this moment, people ay hindi po, maraming mga tao pa rin yung hindi nakaalam doon sa ang kadahilanan ng pagparito ng ating Panginoong Kristo ay ang pagtubos ng ating mga kaluluwa. Even yung sa book of Isaiah, chapter 50+, ang sabi po niya, tayo'y pinalaya, tayo ay pinagaling sa pamamagitan ng kanyang mga latay. Amen. Ang ibig sabihin po na not just physical, but even rather, most importantly, as our spirit ng ating mga kaluluwa na kanyang pinagaling. Kaya nga ngayon, kapag tayo tumatanggap at naglilingkod at nananatili sa ating Panginoong Jesucristo at nagpapalawak ng kanyang gawain at nangangaral ng ganito pong klaseng pangangaral, tayo po ibig sabihin ay nananatili doon sa ginawa at ginagawa patuloy ng ating Panginoon sa ating pong mga buhay. And as we serve the Lord, let us always remember that God, the King of Kings and the Lord of Lords, came into His triumphal entry to Jerusalem, people, na may kapakumbabaan. Number 3 points po. Sorry, and then number 3, Messianic expectations. You know, many people, even right until this moment, asking, is Judas really saved? Si Judas po ay kasama sa isang samahan bago pa siya pinili ng ating Panginoong Jesucristo. He was actually handpicked by the Lord. Pinili siya bilang isang apostol, bilang disipulo ng Diyos. Now, pinili siya ng Diyos, yes, pero siya po, sa kanyang buhay ay meron po siyang tinatago. At siya po ay zealot. Ibig sabihin, sila po ay naghihintay doon sa hari, expectation. Sila po ay naghihintay doon sa tagapagligtas na kung saan they think political hero. Not knowing that he will be the savior of the souls of many. He is
a part of Zealot organization. Si Judas, na naghihintay ng physical at political na magiging conqueror king at that moment. But nonetheless, people, he is still picked by the Lord Jesus Christ to be one of his disciples and apostles. However, look at this, number 4. It's a declaration of his kingship nung pagpasok po niya. Nung sumisigaw ang mga tao, di ba, nung sumisigaw ang mga tao, ang iba po ay nagputol ng sanga ng puno ng palm. Today is a palm Sunday wherein winawawagay po ng mga tao habang siya po ay nakasakay doon sa asno. At sila po ay sumisigaw, Hosanna! Hosanna! Ang sabi po niya ng mga tao, this is the King of Kings. Ang hari na magliligtas, ang hari na magtutubos sa kanyang bayan. Hosanna, ibig sabihin ng Hosanna, maawa ka sa amin, Panginoon. Hosanna, Hosanna to the King of Kings. This is actually the declaration of His kingship. Yung deklarasyon ng pagiging hari ng ating Panginoong Jesucristo nang siya po ay pumasok sa Jerusalem. Number 5, conflict with the religious authorities. Nung dumating si Jesus, nagkaroon ng kaguluhan. Kaya kapag tayo dumarating at walang gulo, something is tayo ngayon sa isang lugar, sa ating pagtatrabaho, sa ating pong kahit saang lugar, sa ating pamilya, kapag tayo po ay pumaroon na walang dala-dala kahit even to the point of conflict, wala tayong pinagkaiba po sa kanila. What do we mean by this? Conflict with religious authority. Kapag tayo nakikiayon sa kanilang kagustuhan, wala tayong pinagkaiba sa mga religious group o religious authority na mali yung tinuturo, na mali yung kanilang ipinararating sa tao. We are just the same with them. But at that time, people, Jesus came with religious conflict, with religious authority. Lahat ng mga nakikinig sa kanya, especially yung mga pariseo na nagtuturo ng batas na nanggaling kay Moses. Dahil unti-unting binabago ng Panginoon, I have come not to abolish the law, but to fulfill the law. And when Jesus Christ fulfilled the law, what happened? He brought what? He brought conflict to religious authorities. Kaya ngayon, yung mga mangangaral, kapag law ang kanilang pinipreach, and then what do we call them? Modern Pharisees. Kasi that time, people, Jesus came to bring religious conflict to those religious authorities. In fact, sabi niya, kung kayo talagang pinapaniwalaan niyo ang Diyos at talagang sinusunod niyo ang kanyang mga kautusan, dapat sana'y kilala ninyo ako. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo. And yet, people, hindi nila nakilala ang paparating na Mesiyas, ang paparating na mapagpakumbabang hari. At siya pa ngayon ay nais nilang ipadakip at ipapatay. Sila po ba ay nagtagumpay? Sila po ay nagtagumpay sa kanilang balatin sapagkat yan po ang siyang nakatala sa propesiya. That's why ako'y naniniwala mula pa simula hanggang sa kaduluduluhan. Ang Diyos, alam po niya sa kanyang pagiging Diyos, sa kanyang foreknowledge. Alam niya ang lahat ng nangyayari. Noong kapanahunan na iyon, maging sa ating kapanahunan ngayon. Alam ng Diyos, mga kapatid, as a connection sa ating mga buhay, right now, kung ilang taon ka mamamalagi sa mundo, kung ilan ang bilang ng iyong mga buhok, kung ilang mga araw ang iyong ipamamalagi sa mundong ito, kung sino ang makikipaglibing sa iyo, at kung ano pa ang mangyayari ng lahat ng mga bagay sa iyong buhay pagkatapos. We do believe in blueprint at lahat ng nangyayari sa mundong ito. Even just a little very details na nangyayari po sa ating buhay, personal, individual, sa ating iglesia, at sa mga bagay na darating sa buong mundo, even at this time. He knows everything, people. And number 6, next slide, please. Preparation for Passover is one of the religious celebration of the Jews that has happened. Okay, at
that moment. And today, as we commemorate yung ginawa ng ating Panginoon, this is actually a preparation for Passover at saka yung kanyang pagpapako doon sa krus ng Kalbaryo na kung saan kanya pong tutubusin ang lahat ng kasalanan. When we say all, wala pong matitira. All, lahat ng kasalanan ng buong mundo. Behold, the Lamb of God who took away the sins of the whole world. Combined, lahat ng kasalanan mula noon hanggang sa kasalukuyan at sa lahat ng sa mga darating pang panahon ay kanya pong tutubusin. Kaya nga ngayon, kapag tinubos na ng Panginoon, kailangan mong i-claim para mapasa iyo at ang katagumpayan, ang pagpapatawad ng mga kasalanan, maging yung katagumpayan sa buhay na ating minimithi at ating inaasam at ating pinapanalangin ay kayang-kayang gawin ng Diyos sapagkat, lo and behold, into this world, sabi niya, you will have trouble. Sa buhay na ito, sa mundong ito, sa iyong pananatili, sa katawang makalaman at nagkakasala, kayo ay magkakaroon ng sari-saring mga kapighatian. All the trials in this life for you to be able to accomplish what God has for you, all the troubles in this world, all the mess, lahat ng, everybody messed up. And when we messed up, we try to look on the cross because Jesus finished and He said, in this world you will have trouble. Sa mundong ito, magkakaroon kayo ng maraming problema. Salamat sa Panginoon kung ikaw ngayon ay walang dinaranas po na problema. Sana all. Sana Amen. all. In preparation for the Passover and crucifixion. But take heart, the Lord Jesus declared and says to everyone, take heart, I have overcome the world. When Jesus said and declared, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan, how much more kayo pa? At ang sabi ng Panginoon, before po siya pumailan lang sa kalangitan, ay sinabi po niya, magagawa ninyo ang mga bagay higit sa ating ginawa. Then people, binigyan ng Panginoon ng karapatan ng bawat isa sa atin ngayon na magpagaling, hindi dahil sa libreta. Amen? hindi dahil sa gintong singsing o doon sa singsing na tinatagan galing sa malaking simbahan. No, people, through His name, in His name, we can heal those wounded people and wounded individuals. In preparation for His crucifixion, we are now the beneficiary of what Jesus did on the cross. Amen. Amen? We can do that. We can go. At mapalad ang siyang pumaparito at pumaparoon ang kanyang pangyapak sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat siya'y kalulugdan ng Panginoon at siya'y kanyang pagpapalain. Ano man ang kanyang gawin, ano man ang hawakan ng kanyang mga kamay, ay pagpapalain ng Diyos dahil kay Kristo Jesus na siyang naipako para sa iyo at sa akin. Amen? Palakpakan po natin ng Diyos. Thank you, Jesus. Praise God. Number 7, I think it's the key points rejected by many. God, the Lord Jesus Christ, bagamat hindi niya inalintana, just because of the mission of God, hindi niya inalintana ang kanyang pagiging Diyos doon sa langit, sapagkat siya po ay pumarito sa lupa upang kanyang tubdin ang kanyang mission. But, people, without the fear of any contradiction, He was rejected by many. Siya po ay hindi tinanggap ng sariling kanya. At sa maraming pagkakataon siya po, He is still being rejected by many. Before we came here with Pastor EJ and with Pastor Eden, I am listening to a video saying, sa ating kapanahunan, ngayon, ang mga Kristiyano po ay lampa. Ang mga Kristiyano ay hindi kumikilos. Sila nga ay nakakita. Ang kanilang piring ay inalis ng Diyos. Ang kanilang mata nakakita sa Panginoon ng himala ng Diyos at mga gawain ng Diyos. Ngunit ang piring ay bumaba sa kanilang bibig. Na hindi kayang ipagpatotoo at sabihin ang patungkol sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. And through that people, then we are trying to reject the Lord Jesus Christ. At ang utos niya, go ye into the world and preach the gospel, His death, His resurrection, and His ascension bilang kakumpletuhan ng magandang balita ng kaligtasan. At sino man na sa Kanya, sino man ang sa akin ay nagtataboy, ay itataboy ko sa panahon sa maraming mga anghel sa harapan ng aking Ama sapagkat ako'y Kanyang hindi tinanggap.
In our time today, people, salvation is free. Salvation, ang kaligtasan ay libre, ang kaligtasan ay available sa bawat isa dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Mula nang siya po ay pumasok, remember the message today, the triumphal, the victorious, triumphal entry of our Lord Jesus Christ into Jerusalem bilang proklamasyon ng kanyang pagiging Diyos. Hosanna! Hosanna, hindi Diyos. Magbalak ka, O Zion, O Jerusalem, sapagkat ang iyong tagapagligtas ay dumarating at sa ating kapanahunan siya po ay dumating na, siya po ay muling umakyat at siya po ay muling darating dito sa lupa. Hindi para iligtas, kung hindi para hukman ang bawat isa na sa kanya ay nag-reject as our number 7 key points. Are we receiving and continuously receiving the Lord Jesus Christ sa ating pong mga buhay? And so therefore, let us tell everybody, let us tell the world about Jesus. Ating sabihin ang patungkol sa ating Panginoon, sa ating mga kamag-anak, sapagkat ang sabi po ng Biblia, sino man ang hindi nakikialam sa kanyang kamag-anakan at hindi sinasabi ang patungkol sa ating Panginoong Jesucristo ay higit pa sa hindi mananampalataya. And now as a believer of Jesus Christ, as our urge, as our application to every messages that we are hearing, kahit iba-iba man po ang nagsasabi. Pansin po ninyo, yung application palagi siyang do, palagi siyang gawin, palagi siyang ipangaral, palagi siyang gawin, palagi, not merely because of just listening the Word of God, just with all the messages, with all the sermon that we are hearing, sumisigaw man o hindi, mga kapatid, after that is the application. The subject, object, and the application. And when we hear about the application, then as we, people of God, not rejecting the message of the cross, then let us tell every people about the finished work of Jesus Christ on the cross. Amen. For you and me, and for the glory of our Father in heaven. Next slide, please. This one collectively emphasizes the profound significance of Jesus' entry into Jerusalem, marking a pivotal moment in His earthly ministry because it is finished, and the unfolding of God's redemptive plan. Napakaganda ng plano ng Panginoon sa pagliligtas po niya sa sanlibutan, sapagkat ang Diyos, ang siyang bumaba, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He is God, sapagkat hindi niya inalantana ang kanyang magiging Diyos doon sa langit. Siya po'y bumaba at nagkatawang tao. John 1:14, siya po ay nagkatawang tao, ang Verbo ay nagkatawang tao, at siya po ngayon ay tumahal at nakita namin ang kanyang presensya, ang sabi ng kanyang mga alagad. And for the humanity, and our conclusion for this first, ang ating pong conclusion, una, let us examine our worship. Authentic worship. We come to church authentic worship. We come to church because tayo po ay nakakilala sa Panginoon. Tayo po ay pumaparito sapagkat tayo nagnanasa na maranasan ang presensya ng Panginoon at makaalam at makapangahas na makaalam kahit kakaunti sa lahat ng ginawa at ginagawa ng ating Panginoon para sa atin. Remember that we are the beneficiaries of the cross, people. When it was convenient or socially acceptable, or do we offer Him our genuine adoration and surrender regardless of the circumstances? Kahit anumang sitwasyon ng ating buhay. Authentic worship requires more than mere words or ritual. It demands a heart fully devoted to God. Yung pagsamba hindi lang sa loob ng church. Yung pagsamba kahit nasa loob ng bahay, kahit nasa loob ng simbahan, nasa loob ng comfort room, tayo po ay sa Panginoon. And in everything we do, we worship God. That's why we will see people sa kanyang pagmumuni-muni. We will see people sa kanyang pong mga pananalita if he is truly authentic in worshiping God. Next slide, please. Recognizing His kingship. Ating kinikilala ang kanyang pagmumuni sa ating buhay. Secondly, we must recognize Jesus' kingship in our lives. Kilalanin just as the crowds acknowledge Him as King. Yung madlang people noong kapanahunan po niya ay idineklara siya bilang isang hari. But nakakalungkot ang mga nagdeklara sa kanya bilang hari ay siya din nagpaalis
sa Kanya at nagpapako sa Kanya doon sa pwestong nararapat sa ating Panginoong Jesucristo. Jesus doesn't just desire a place in our hearts. Hindi lang siya nagnanais na siya yung maging center ng ating pong mga puso. He desires lordship, ang pagiging Diyos, over every aspect ng ating pong buhay. Our thoughts, yung ating pag-iisip, yung ating pagnanasa, yung ating pakikipagrelasyon, at lahat po ng ambisyon. Nag-aaral ka para mabigyan ng kapulihan ng Panginoon. Amen? Para mapalawak ang paghahari ng Diyos sa iyong buhay at magamit kang lalo ng Panginoon para sa pagpapalawak ng kanyang karya dito sa mundo. So we crown Jesus as King, we acknowledge His authority at ang kanyang pagiging Diyos sa ating pong mga buhay. Lastly, consistency in faith. Let us consider the importance of consistency in our faith. The same crowds that hailed Jesus on Palm Sunday were swayed by the opinions of others within days. Kapag tayo nakakilala na sa Panginoon, there will be no turning back. Wala na pong babalik doon sa nakaraan. Wala nang babalik doon sa likuran. Sa paglilingkod sa Panginoon, magtutuloy-tuloy po tayo at huwag na tayong titingin sa kaliwa o sa kanan. Ang sabi ko ng Panginoon doon sa asawa ni Lot, tumalikod kayo at tumakbo ng mabilis, huwag na kayong titingin-tingin kahit saan. Pero si Lot, dahil sa curiosity marahil, at nais niyang alamin ang nangyayari sa kanyang likuran, siya po ay muling tumalikod at tinignan ng nangyayari. Ano pong nangyayari sa kanyang mga kapatid? Naging asin. Siya po ay nagmistulang haliging asin. At marami po ngayon ng mga Kristiyano na tumitingin sa nakaraan. Baka tayo po'y maging haliging asin. Ibig sabihin, hindi na tayo magiging haliging asin na asin-asin. But we will going to have a stiff neck ba sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Mahirap ang naglilingkod sa Diyos nang may dinadala sa puso na hindi alam natin na hindi nagiging kalugod-lugod sa harapan po ng ating Panginoon. The same crowds that hailed Jesus on Palm Sunday were swayed by the opinions of others within days. Yung opinion, yung naglulupong-lupong, nagsasabi-sabi, ano ang opinion mo? Bakit kaya ganyan, mga kapatid? Their allegiance wavered because it was built on shallow foundation. They do not really know Jesus as their Lord and Savior. Sila po ay tumanggap dahil sa sabi-sabi ng ilan. Hindi nila tinanggap at tinanggap ang Panginoon dahil sa kanilang personal na pagkaalam sa Diyos. Hindi dahil sila po ay nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos, kung hindi dahil sa sit-sit, haka-haka at puro-puro. We're called to a steadfast faith that endures trials and temptations. Let us not be swayed by the changing tides of culture or the opinions of others, but remain firmly rooted in our commitment to our Lord Jesus Christ. And for our conclusion, yung triumphal entry po ng ating Panginoon, reminder po sa ating kapanahonan ngayon as the nature and the transformative power of Christ. Love para po sa atin. When we know and when we experience the love of God, the love of Christ sa ating pong mga buhay, then we will be truly transformed. Not because of saying or because we personally experience yung pag-ibig ng ating pong Panginoon. And because of that, we will tell the world of His love. Amen. And Amen. Today, people, as we celebrate ng Holy Week, may our hearts be continually drawn to the one true King. Ilapit natin yung ating mga puso sa iisa at tunay na hari, ang ating Panginoong Jesucristo, who triumphantly reigns now and forever and ever and forever and ever. Amen. Praise God.